ubos pa nga. Kaya wag na wag mong gagayahin ako. Kailangan buong loob mo. Itago mo hanggat maaari muna. OFW ka ba na gusto mong magnegosyo balang araw? So bago ka magnegosyo, dapat alam mo to. Di porket may pera ka, aasenso ko na sa Pilipinas. Di porket may pera ka, yung negosyo mo, mapapalaki mo na. Hindi porket may ipon ka, lalago na yan pagdating sa negosyo. So mali yan. So dapat mo itong pakinggan bago ka mag-exit sa pagiging OFW papunta sa entrepreneur. So unang-una, ang pagdinegosyo ay hindi kailangan ng malaking pera. Bakit? Dahil dyan ako nag-fail. May ipon ako that time. Ginamit yung ipon pero hindi ko ginamit yung kaalaman ko. Learning talaga ang unang dapat mong matutunan. Hindi yung learning sa paggastos ng ipon mo. So, kailangan mong itabi mo muna yan, yung ipon mo. Itago mo hanggat maaari muna. Huwag mo muna siyang gagamitin ang buong pera mo sa negosyo mo. Pag-aralan mo muna ang negosyo yung papasukan mo. Pangalawa, bago ka mag-exit bilang isang OFW, kailangan may plan B ka. Lalo na kung meron kang pamilya. So, plan B mo na dapat ginawa ko, dapat meron akong existing na kumikita dapat ako ng pangkain namin. Yung pwede kong kunin doon yung pangkain namin, hindi yung sa negosyong itatayo ko. Dahil ang negosyo, kailangan ipapaikot yung pera. Ipapaikot yung kita natin. Hindi yung kumita ka na ng ganito, kukunin mo siya, pambili mo ng luho. Hindi. Doon ako nadali. Kaya wag na wag kang mag-exit ng abroad kung wala kang pagkukunan ng pangkain nyo araw-araw. Dahil doon ako nag-fail. So pangatlo, kung mag-exit ka bilang OFW to entrepreneur, kailangan buong loob mo. Bakit? Ang hirap. Sa ibang bansa, ang laki ng income natin. Pero pag sa Pilipinas, biglang wala. So, tas papasokin natin yung negosyo, nakakala natin, kapag nagnegosyo tayo, kapag ganito yung in-invest ko na 100,000 din babalik sa atin monthly or sa 2 buwan babalik or babalik agad. So hindi siya babalik or else ubos pa nga talaga yung perang pinuhunan mo doon sa negosyo mo, ubos pa nga. At pang-apat, bago ka mag-exit, dapat pag-isipan mo na maraming beses. Dahil kung magne-negosyo ka talaga ang plano mo, dahil gusto mo nang makasama ang pamilya mo, magne-negosyo ka para makasama mo araw-araw, kahit gusto mo silang makasama, kailangan natin pag-isipan. Dahil pagbalik natin dito sa Pilipinas, wala tayong babalikan ng maayos na trabaho o maayos na kita. Dahil alam mo naman sa Pilipinas, yung minimum rate dito hindi talaga hindi talaga kayang mamuhay ng simple. Talagang ang hirap yung minimum rate nila na ganitong rate 600 plus o palagi mo 700. Tapos sa mahal ng mga bilihin, bawat kimbot mo meron kang babayaran. Lalo kung meron ka ng pamilya, ang hirap. Kaya bago ka mag-exit, pag-isipan mong mabuti. Pero kung meron kang kinikita na bago ka mag-exit sa pag-abroad. So go na. Pwede ka nang mag-take risk dyan. Pero kung wala ka pang
kinikita sa Pilipinas na yun nga, na alam mo nang may passive income ka na every monthly, wag na wag mo nang gagawin dahil yung ipon mong kakarampo, palagi mo na may ipon ka na 2 milyon, 3 milyon. Kapag wala kang passive income every month, ubos yan. Kaya wag na wag mong gagayahin ako. Dahil dyan ako nadali. Alam mo, 2 years ago, isa akong OFW sa sa South Korea. So nagplano nga ako ng maigi. So gusto ko talagang mag-exit na dahil isip ko may ipon ako, may pera ako na pang negosyo. Pero wala akong plan B dahil nga sa gusto ko na makasama ang pamilya ko. Gusto ko na ang pamilya ko. Ginawa ko, take the risk, bahala na. Pero ngayon, sad to say, babalik na naman ako sa abroad dahil kailangan kong i-prepare yung plan B ko. Kasi nalugi talaga ako sa mga negosyong mga tinayo ko. So sa sunod na vlog, sunod ko na video, i-share ko yung mga negosyo na nag-failed ako at kung bakit nag-fail yung mga negosyo ko. Ayun. So yun lang naman, i-share ko lang naman sa'yo dahil ikaw, alam ko, ayokong umuwi ka at bumalik ulit ng abroad ng lupaan. So ayokong mangyari sa yan. Kaya sana makatulong sa iyo ang video ito dahil alam ko ang hirap na dinadanas natin sa ibang bansa para makapag-ipon ng maraming pera. Alam natin na hindi madaling kitain ng pera sa ibang bansa. Dugo at pawis at sakripisyo sa pamilya, oras natin, tinatayan natin para makapag-ipon tayo ng perang pampadala o pangbigay sa ating mga mahal sa buhay. So yun lang, sana makatulong ang video nito at sana sa sunod na video ay mapanood mo rin yung mga valuable na video ko tungkol sa pagiging isang OFW to entrepreneur. So yun lang, bye bye.